ikaw naman ay Prime Minister, ikaw mabibigay ng pondo. At lahat ng kongresista, galing po ako dyan, ang kanilang #1 na misyon ay makauwi ng proyekto sa kanilang mga distrito. Dahil kada proyekto, meron din kita ang mga korap. Gumagalaw ang mga kongresista at iniimpluwensya ang mga mayor sa mga iba't ibang distrito na ipamunbud itong pirma nito sa mga barangays, nariyan din ang paggastos ng pera para ikondisyon ang isipan ng taong bayan na kinakailangan ng charter change. Kaya nga, tuwan-tuwa ako nang ang tinawag ni Senator Coco Pimentel dito ay ang bribe initiative. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Well, ngayon po, I'm sure nakita nyo na yung paid political ad na pinapakita sa 24 oras. Ito po ay isang advertisement na ang tema ay EDSA Puwera. In-EDSA Puwera daw ang mga magsasaka para makinabang ang mga traders. In-EDSA Puwera daw ang mga foreign investors, no? Sa lublob ko, nung ngayon kung EDSA Puwera mga foreign investors, talaga namang Pilipino ako, no? Dapat talagang bigyan ako ng mas maraming karapatan sa aking bayan. Pero ang importansya nitong political ad nito, abay gumagasto sila. Bukod pa dun sa binulgar ni Congressman Edsel Lagman na nagbabayad sila ng 100 pesos kada pirma, at bukod pa dun sa mga nakakalap nating impormasyon na linilinlangan taong bayan, ang pinipirmahan nila ay para sa ayuda, abay ngayon gumagastos pa sila ng milyon-milyon para sa TV ad. Alam niyo po yung milyon na yan, yung TV ad na yan, hindi bababayan sa 2 milyon kada 30 seconder. So talagang maraming pera sila para dito sa charter change. Kaya nga ang tanong, abay yan ba ay galing sa kaba ng taong bayan? Because after all, merong extraordinary expenses ang Kongreso, no? At miski hindi aminin ng Kongreso na silang nasa likuran nito, yung kanilang gustong baguhin sa saligang batas, na baguhin yung seksyon ng saligang batas na nagsasabi na kapag Kongreso nag-propose ng amendment sa ating saligang batas, dapat voting jointly. Ano ibig sabihin yun? Mawawalan ng boses ang Senado sa kahit anong pag-amenda sa saligang batas. At syempre, ang alam naman natin, ang talagang babaguhin ng mga mababatas sa mababang kapulungan para maging parliament at magkaroon ng prime minister. Dahil ang hinihilalang speaker, ang sabi nga ni Manang Amy Marcos, nais magpresidente pero hindi mananalo. So ang gusto nila magkaroon ng prime minister at mapalitan ang Kongreso, maging parliament at mabuwag ng tuluyan ang Senado. Alam mo naman po, ginawa rin yan noong panahon ni Presidente Marcos. Naalala nyo, nagkaroon tayo ng Prime Minister Cesar Virata at nagkaroon nga tayo ng batasang pambansa na wala ng Senado kasi binuwag nga ang Senado matapos madeklara ang martial law. Pero alam nyo, sa aking talagang paningin, ang parliament, mas madali talagang mamuno ang mga trapo dyan. Kasi mananalo lang siya sa distrito niya. Pag nanalo na siya sa distrito niya, ang kakanyang kakampanyahin na lang yung mga kapwa, mga politiko. At madali na yan ma-influensyahan dahil kung ikaw naman ay Prime Minister, ikaw mabibigay ng pondo. At lahat ng kongresista, galing po ako dyan, ang kanilang #1 na misyon ay makauwi ng proyekto sa kanilang mga distrito. Dahil kada proyekto, meron din kita ang mga korap, mga porsyento sa mga proyektong pampubliko. So, ang tanong, coincidence lang ba na lumabas yung advertisement kasabay ng pag-ikot ng papel para kumuha ng pirma ng taong bayan? Naku, pwede ba? Huwag nyo naman insultuhin ng aming mga pag-iisip ng mga Pilipino. Hindi po yung coincidence. Yan po yung kabahagi talaga ng concerted effort na habang gumagalaw ang mga kongresista at iniimpluwensya ang mga mayor sa mga iba't ibang distrito na ipamunbud itong pirma nito sa mga barangays, nariyan din ang paggastos ng pera para ikondisyon ang isipan ng taong bayan na kinakailangan ng charter change. Ulitin ko po, sa tingin ko hindi perpekto ang saligang batas. Lahat po yan dapat talaga amendahan, lalong-lalo na kung matagal na panahon nang nakalipas. Pero kinakailangan, kung People's Initiative,
manggaling sa taong bayan ang initiative, hindi dapat manggaling sa Kongreso, hindi dapat manggaling sa politiko. Kaya nga, tuwan-tuwa ako nang ang tinawag ni Senator Coco Pimentel dito ay ang bribe initiative. Kasi hindi siya People's Initiative, ito ay 100 pesos initiative. Nag-issue na ng statement si Congressman Pulong Duterte na nagsasabi, Dabaweños are not for sale. Kasi doon daw sa Davao, ang namumuno ay ang ating paboritong congresswoman, si Congresswoman Marga Nograles, dyan sa Davao. Ay naku, magsasalpukan po muli ang Nograles at Duterte dyan sa Davao. Asahan niyo po yan. At ang balita ko nga, nagsanib puwerso na yung iba't ibang mga pamilya laban sa Duterte dahil ang marching order di umano, alam niyo na kung sino, burahin ng mga Duterte sa muka ng politika, pati dyan sa kanilang baluarte na Davao City. So, ang sabi ng mga abogado na nag-place ng advertisement, itong advertisement daw ay initiative ng grupong Pirma. Naalala nyo, nagkaroon ng pirma na idinimanda ni Senator Miriam Defensor Santiago at nanalo si Senator Miriam Defensor Santiago. At ang sabi na yung batas na nagpapatupad ng pirma sa saligang batas ay hindi sapat para gamitin sa pag-amenda ng malawakan ng saligang batas. Dalawa po kasi yan eh. Constitutional amendment, isa lang ang babaguhin or constitutional revision. Eh ang ginawa ng pirmang grupo noon, mga panahon ni Presidente Ramos pa, marami silang mga provision na gusto baguhin. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, wala pang legal na basihan para sa ganyang malawakang pagbabago ng saligang batas o revision. No? So, nabaliwala yun. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung hepe ng pirma, si dating Secretary Raul Lambino. Naging secretary siya ng panahon ni Presidente Duterte dahil ang hepe po ng Cagayan Economic Zone ay isang secretary, rampant secretary. Actually, pumayag po siya na ma-interview natin ngayon. Kailan tinatawagan ko ngayon, sarado ng kanyang telepono. Baka, ang duda ko, baka akalain niya nung sinabi kong 8:45 in the morning kasi maaga akong tumawag sa kanya. No? Pero anyway, ang sabi niya, wala kaming kinalaman dyan. Hindi kami ang nasa likod niyang TV ad na yan. At nung kami ay nag-launch ng Pirma 1, hindi kami namudmud ng pera. At ang dinadaan namin talaga doon sa mga panahon na yun, ni-explain sa botante kung ano yung mga nais namin pagbabago at kung bakit. So, pinasinungalingan na po ng pirma na sila ang nasa likod ng paid TV ads na nakikita na natin ngayon para sa EDSA Puwera na tinatawag. Well, ang katotohanan po, from the horse's mouth himself, Raul Lambino na hepe ng pirma nung panahon ni Presidente Ramos, hindi po sila ang nasa likod niyan. Ang tanong, sino pang nasa likod niyan? Kayo naman? Obvious naman. Kung ang mga kongresista ang nagpapapirma sa iba't ibang mga distrito, sa mga barangay nila, natural, kongreso rin ang nasa likod yung political ad na yan. Kaya lang, nagtatago sila kasi nga, paano nila may explain kung saan galing ang mga salapi na ginagamit nila para sa TV ads at salapi pambili ng pirma ng taong bayan. Kongreso po yan. Kaya nga po nakakagalit. Kasi binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Mantakin nyo, People's Initiative for sale. Hindi ba contradictory yan? Kasi dapat nga, itong People's Initiative, ito yung pamamaraan na ma-institutionalize yung people power na ang kapangyarihan ng gagaling sa taong bayan, and yet nababoy po. For sale na at ngayon, para pang ginawang eleksyon na nagbabayad pa ng advertisement na napakaaga pa. Nabuti sana kung maganda yung kanilang ad. Ang pangit-pangit naman. Kung sino man ang gumawang ad yan, ang pangit naman yan. Binayaran nyo pa, ang pangit. Hindi mo maintindihan kung anong mensahe. Abay, sa puwera daw ang mga magsasaka at ang nakikinabang ay ang mga traders. Tapos sa puwera raw ang mga foreign investors sa pag-aari ng lupa. Yun nga ang tanong, bakit? Kinakailangan ba parehong karapatan ng dayuhan at saka ng Pilipino? Hindi ba dapat naman sa Pilipinas mas malaki talaga ang karapatan ng mga Pilipino? At bakit yung mga pinakamalalakas na ekonomiya, pinakamalakas, pinakamabilis mag-develop gaya ng China, ng Vietnam, wala namang private ownership of land doon. Dito nga mayroong private ownership of land. Doon talaga lahat ng lupa pag-aari ng gobyerno. Sa England nga halos lahat ng lupa ang may-ari din ang royal family, no? The crown ang may-ari ng halos lahat ng lupa dyan sa London. So hindi talaga kinakailangan na magkaroon ng pagkakataon, ng karapatan ng mga dayuhan na mag-ari ng lupa para umunlad. Yan po ang karanasan ng China at ng Vietnam.
So, bukod sa binibili, bukod sa hindi galing sa People's Initiative, ayun po, ginastusan pa. Hindi natin alam kung saan galing, pero chances are, galing din po yan sa kaban ng taong bayan para po sa mga advertisement na napakamahal po niyan. Kasi alam ko po yan, dahil ako'y tumakbo ng Senado, talagang gumastos po kami dyan. Milyon-milyonis po talaga ang halaga niyang TV ad na yan. Na ang pangit-pangit pa. Mabuti na lang. Wala siyang makukumbinse sa kanyang EDSA puwera. Tsaka excuse me ha, hindi na natin mababagong kasaysayan. Nangyari pong EDSA. Pati po si dating Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya ay sumuporta po sa EDSA. Dahil alam naman natin talaga na hindi na nakontrol ni Marcos Sr. ang militar ng mga panahon na yon. At talagang ang nangyari dyan ay kudeta. Dahil kudeta na sinuportahan ng taong bayan. Kaya nga nagkaroon ng people power. Dahil kung hindi naman pinaligiran ng taong bayan ang mga kasundaluhan sa EDSA, edi binomba na sila ni Fabian Ber. Pero wag na po natin baguhin ng kasaysayan ha. Talaga naman pong suportado ng taong bayan nung nangyari at ang paniwala ko nga, kaya nga po itong si PBBM ay humingi muli ng mandato, parang nga malinis ang pangalan ng kanyang pamilya at sana nga magawa niya yan. Pero hindi niya magagawa yan sa mga nangyayari ngayon. Kinakailangan tapat na panunungkulan at saka kinakailangan ang adresin natin yung problema ng taong bayan, hindi charter change. Kaya ngayon, ang mungkahi ko sa aking kinampanya para maging presidente ng PBBM, please lang, please rein in your cousin. Tigil na yan pagiging gahaman sa kapangyarihan niya. Rein in your cousin. Kung hindi mananalo as presidente, okay lang po yan. Manatili bilang congressman. O di naman kaya lumaban sa public opinion at ipakita niya kung bakit mas tama at mayroon siyang mas kakayahan para maging pangulo at wag na nating paglaruan pa ang ating saligang batas. At wag na nating i-trivialize paglaruan ang konsepto ng people's power sa pamamagitan ng pirma. Agree ba kayo or disagree? Tignan po natin ang sabi ng ating mga texters. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.